Naghuhukay ang China ng pinakamalalim na hangganan sa ilalim ng lupa? Para saan? Bakit sila naghuhukay? Para nga ba pag-aralan ang mga bagay sa ilalim ng lupa? O baka may lihim na agenda ng pagkuha ng mahalagang resources? Hindi ba masama ito at baka makasira ng kalupaan ng Earth? Ano ang dahilan sa likod ng ultra-deep expedition ng China? Posible kayang mag-leak ang natural gas at magliyab ito ng panghabang buhay gaya ng hukay sa Turkmenistan? Ang misyon ng China sa paghuhukay sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, yan ang ating aalamin. May 2023, inilunsad ng China ang unang deep drilling project nito sa Xinjiang region. Ang deep borehole na ito na may lalim na 11,100 meters o mahigit kumulang 36,417 feet ay ginawa upang maghukay ng langis at enerhiya. Isang buwan matapos ang unang eksplorasyon ng China, sinimulan naman ang isang Chinese Oil Corporation ang paghuhukay ulit ng pangalawang butas sa Sichuan Province na may intended depth o inaasahang lalim na 10,520 meters o 35,514 feet. Ang mga butas na ito mula sa ibabaw hanggang ilalim ay higit na mas matangkad at mas malalim kaysa Mount Everest na nasa 8,800 meters lamang. Ang lalim ng ating lupa. Ang Earth ay binubuo ng 4 na layer na siyang responsable sa iba't ibang natural phenomenon gaya ng lindol, pagputok ng bulkan at pagbuo ng mga likas na yaman. Matatagpuan sa pinakailalim ng Earth ang inner core na binubuo ng mga metal gaya ng bakal at nickel. Binabalot ito ng outer core o ang liquid portion ng core ng Earth. Sumunod na layer ang mantle, pinakamalaking bahagi ng Earth's interior. Ang outermost o pinakalabas na layer ng lupa ay ang lithosphere o ang crust. Sa kasalukuyan, ang pinakamalalim na hukay na nagawa ng tao ay ang proyektong Kola Super Deep Borehole sa Russia na nasa 12,262 kilometers o 40,229 feet lamang sa ilalim ng lupa. Ang Kola Super Deep Borehole ay sinimulan noong 1970 at itinigil noong 1992. Ang proyekto ay umabot lamang sa maliit na lalim ng crust ng Earth at hindi umabot sa mantle. Kung susundin natin ang rate ng paghuhukay sa Kola Super Deep Borehole na mga 8 to 12 kilometers bawat dekada at kung maghukay tayo sa parehong bilis gamit ang bagong teknolohiya ngayong modernong panahon, aabutin ng mga ilang libong taon bago marating ang mantle. Ang pagdrill o paggawa ng malalim na hukay sa ilalim ng lupa ang karaniwang ginagawa ng mga sayantipiko upang mas mapag-aralan kung paano nabuo ang ating mundo. Maaring gamit ang mga nagpatong-patong na mga bato at lupa sa loob ng milyong-milyong taon. O di kaya ay maging mga artifact na naibaon sa ilalim ng lupa. Ang iba pang dahilan ay pagkuha at pag-aaral sa langis at enerhiya, pero ito ay delikado. Pakay ng China sa mga butas. Ayon sa Xinhua News Agency, 2,000 toneladang kabigat na makinarya ang maghuhukay sa ilalim ng lupa na siyang bubutas lampas sa 10 continental strait o layer ng bato. Inaasahan na tatamaan nito ang Cretaceous system na may mga bato na nagmula pa sa 145 milyong taon na ang nakakalipas. Ito ay bubuin ng international at world-class technical team na maghuhukay ng lampas 10,000 metrong lalim sa Sichuan Basin, isang pangunahing lugar para sa shale gas resources sa China. Ang pagkuha ng mga yaman na ito ay hindi madali dahil sa rough terrain at komplikadong kondisyon ng lupa. Ang mga kagubatan, mga ilog at mga naglalakihang bundok ay nagpapahirap sa pag-access sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga yaman na ito.
at ito ang naisolusyonan ng borehole project. Ang kasalukuyang proyekto sa Sichuan ay pangunahing nakatadhana upang maghanap ng ultra-deep natural gas reserves. Binuksan ang ekspedisyon ng iutos ng gobyerno ng China sa mga energy businesses nito na palakasin ang fuel security ng bansa. Noong Mayo, sinabi ng Sinopec Corporation na nakatagpo ito ng malalaking daloy ng langis at gas sa isang exploration well sa Tarim Basin. Layunin ng hakbang na ito na itaas ang domestic production ng oil at natural gas ng bansa bilang tugon sa madalas na kakulangan ng enerhiya sa estado. Nagpaplanong malampasan ng China ang target nito sa hangin at solar energy ng 5 taon ng mas maaga. Isa pang dahilan ay ang geopolitical unrest at walang katiyakan ng presyo ng mga enerhiya at langis na ito dahil sa nagaganap na gyera ng Russia at Ukraine. Ibig sabihin, bahagi ito ng kanilang pangmatagalang layunin na maging malaya mula sa pagkadepende sa mga mapanganib na mapagkukunan ng enerhiya gaya ng fossil fuel at mula sa mga dayuhang bansa na umuubos sa kanilang yaman bunsod na rin ng lumalaki nilang pangangailangan sa langis at enerhiya. Dagdag pa ni Xi Jinping, makakatulong din di umano ang ekspedisyon upang matuklasan ang iba pang yamang mineral sa ilalim ng lupa at upang mapaghandaan din ang mga banta ng lindol at volcanic eruptions kapag mapag-aaralan ang continental layers nito. Mga hamon ng paghuhukay. Hindi lamang ang komplikadong geological structure ng Sichuan Basin ang nagpapahirap sa eksplorasyon ng China ng natural gas, kundi pati na rin ang napakainit na temperatura sa 10,000 metrong lalim ng lupa. Kung ang Mariana Trench na pinakamalalim na bahagi ng dagat sa humigit kumulang 10,994 meters ay may temperatura 224 degrees Celsius. Ang Sichuan borehole na inaasahang may lalim ng lampas 10,000 meters ay mae-expose sa parehong taas ng temperatura. Sapat na ang init nito upang tunawin ang metal rod na siyang naghuhukay mula sa ibabaw ng lupa. Ang hamon sa makinarya ang siya ring dahilan kung bakit nagliyab ang isang open pit sa Karakum Desert sa Turkmenistan noong 1971. Tinatawag ding the door to hell o the gates of hell ang Darvaza gas crater. Ito ay nabuo noong bahagi pa ang Turkmenistan ng Soviet Union. Nang makahanap sila ng lugar na puno ng langis, sinimulan nila ang paghukay. Sa kasamaang palad, naganap ang drilling sa ibabaw ng malakuwebang bulsa ng natural gas, ang walang laman na ilalim ng lupa na puno ng gas. Hindi nito nasuportahan ang bigat ng kanilang equipment, kaya nag-collapse ang site kasabay ang mga makinarya. Na-trigger nito ang pagguho ng mga sedimentary rocks sa paligid kaya gumawa ito ng mas malaking uka na parang kawa. Lubhang delikado ang drilling operations para sa mga langis at natural gas, lalo na kapag hindi kaagad na proseso ang nakuhang natural gas kapag tumagas ito sa pipe o di kaya'y gaya ng nangyari sa Darvaza gas crater. Ang natural gas ay binubuo ng methane. Pinapalitan nito ang oxygen sa hangin na siyang dahilan kung bakit maraming hayop sa disyerto ang nagsimulang mag-collapse at mamatay. Mataas din ang posibilidad kapag nag-leak ang methane sa hangin dahil mataas ang combustion rate nito o flammability. 5% lamang ng methane sa hangin ang kinakailangan upang tuluyang maganap ang isang malakas na pagsabog na maikukumpara sa nuclear bomb. Kaya nagdesisyon ang mga siyentista na sindihan ang crater sa pag-asang masunog na lang lahat ng mga natural gas nito. Ngunit hindi naging epektibo ang flaring dahil hanggang ngayon, lampas 50 taon na ang nakalipas. Ang Darvaza crater ay patuloy pa ring nagliliyab, nagsisilbing atraksyon sa mga tao at babala ng posibleng delubyong dala ng pagiging sakim sa yaman ng kalikasan.
Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nagtagumpay ang China sa balak nito? Matatapatan kaya nito ang Middle East sa oil at gas domestic importation? Magagawa na kaya nitong maging pinakamalakas na bansa sa larangan ng deep earth exploration? May kwento ka bang nais ibahagi sa ating channel? I-comment mo na rin yan sa baba. Paki-like ang ating video, mag-subscribe at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!